Shalom at blessed day to all my beloved countrymen at sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa aking mga kamag-anak. Kumusta po kayo? At isang mapagpalang araw muli ang aking pinapabot sa bawat isa. At tayo po'y dumalangin at humiling tayo ng patnubay at gabay sa ating Aba Shaddai, makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Mapagpalang namin Aba Shaddai na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Nagpapasalamat kayo muli sa pagkakataong ito na makapagpahayag ng iyong salita. Narito pong muli ay balingkod na muli pong gamitin nyo na makapagpahayag. Maging daluyan ng Espiritu at pagkapala sa lahat naman nakikipagkaisa sa mga oras nito. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan, may you open their mind and give them the right understanding. At narito yung balingkod, nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Kung meron pa po kayong mga nakikita sa akin na bagay na akin nagagawa, na hindi nakakalugod sa inyo, sinasadya ko man o hindi, forgive me and cleanse me from all my unrighteousness. Sampun na lahat ng mga makikipagkaisa sa oras na ito, patawarin niyo po sila maldunay at nawa, patuloy nawa kayo malwalhati, kumilos kayo na mainam sa aming kalagitnaan. At as I bind and I rebuke all the works and the wiles and the plans of the devil in the mighty name of Adonai Yeshua, hindas this cast out in Adonai Yeshua's name. Hallelujah, hallelujah, and hallelujah. Shalom, mga beloved brethren, mga kaibigan, at mga kababayan na nakikipagkaisa sa araw na ito. I hope kayo po ay nasa maayos na kalagayan in spite of this recent calamities that visits na tinamaan ang ating bansa, especially yung mga dyan sa may lugar ng Mindanao, sa Visayas. At kami po ay ang aking yung banlingkod, kasama ko ang aking pamilya and all my beloved brethren in this Adonai Yeshua Messianic community, ay nakikirami kami sa inyong pong sinabit na kapigatian at kalungkutan. At ilan sa inyo po siguro ngayon ay may mga hindi pa makamulat, hindi pa makakilos ang maayos sapagkat grabe ang inabot. Dumapa lahat ng mga bagay na pag-aari nila, ng mga tahanan nila, sampun lahat ng mga gamit nila, nawasak lahat because of that typhoon o that precedes na tumama rito sa ating bansa lately. So, I really pity you, mga beloved brethren, mga kababayan, and again, tanggapin ninyo ang aming pagtaos-pusong pakikidalamhati sa inyo pong naranasan sa oras na ito. Tunay po talagang nakakaawa, mga beloved brethren. Why these things happening in our time, especially? At nakikita naman natin siguro, nakikita na yung siguro, mga beloved kababayan, na grabe rin ang pananalangin, di ba? Everyone is calling for united prayer para bago dumating yung bagyo ay talagang nagpe-pray yung especially yung mga dyan, mga ilan siguro dyan nagpe-pray, yung iba hindi. Bakit ko nasabi? Kasi meron silang ibang pinaghahandaan ang pinaghahandaan, napakaraming mga nasa ating kinagisang relihiyon, yung pag-celebrar nila, yung pag-celebrate ng tinatawag na Pasko, yung Christmas. Pinaghanda nila yun. Karami talagang aligaga ang tao, ang inahanda nila. At yun ang kanilang siguro, because the Philippines have been suffering from, since dumama sa atin yung tinatawag na COVID-19 pandemic. Grabe talaga inabot na ang ating bansa. Ngunit siguro dahil gumaganda na ang kalagayan ng ating pong bansa because of this pandemic COVID-19, ay naisip na luwagan na ang mga pagkilos ng tao ng ating mga gobyerno, na ating mga kinaukulan, na pwede na mamasyal, pwede na lumabas, pwede na mamili, pwede na basta always maintain the social distancing and yung protocol na always wear face mask. So yan ang pero alam po ninyo, I don't know if many religious organizations are still putting emphasis. Binibigyan nila ng kahalagahan, yung pinaka-importanting bagay sa buhay ng tao, yung paglilingkod sa ating Aba Shaddai. Ang ating focus ay paghandaan natin yung kanyang muling pagbabalik. Ang tao, nagpinaghandaan nila, sa Pasko na, paghahanda nila, yung regalo nila sa kaibigan nila, sa mga anak nila, sa mga asawa nila, sa asawa nila, o whatever, marami silang pinaghandaan.
Pero what about our great Abba Shaddai? Ano yung inihahanda po ninyo? Di ba? Na marami na kayong pinaghahanda mga pagkain, pero how about Him? Ano yung pinaghahanda po ninyo? Alam po, iyon ang isang napakalaking bagay na masasabi kong napakalaking pagkakamali. Alam po ninyo, since time immemorial, may sinasabi ng banal na kasulat na darating isang grabing kapigatian. There will be a great tribulation that will come. Since panahon pa ni Prophet Daniel, tinan nyo ba? Let's open our Bible in the book of Daniel, chapter 12. Basahin natin at gusto ko na samahan niyo po ako, mga minamahal kabayan. I'm using a King James Version at nawa makita natin ng kahalagahan nito, di ba? At kung naintindihan niyo mabuti ito o nagaganap niyo no o nagagawa niyo na, di ba? Isipin niyo mabuti. Unawain niyo mabuti at nawa bigyan kayo ng pag-unawan ng wisdom ng Maldonay. Ang sabi ng verse 1, I'm going to read it in English at ang aking beloved son-in-law, si Brother Gerald, ay babasahin niya sa Tagalog. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered. Take note of this, ha? At that time, thy people shall be delivered. Who are these people? They, everyone that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. May I greet Abba Shaddai. Add more blessing to the reading of the divine word. Will you kindly read it in Tagalog? Bakibasa mo sa Tagalog, Brother Gerald? At sa panahong iyon, ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Elohim bless you, my beloved Brother Gerald. Correction lang po, in not son-in-law, my grandson, mga beloved brethren. Ito si Gerald, since nag-start po ito, mga baby pa sila, mga malilit pa sila nung simula namin ang gawain na ito. That was 18 years ago. Di pa sa tao, 18 years ago. Ilan taon na ngayon, Gerald? 17. So wala pa siya, hindi pa sa tao nung nagsimula itong gawain na ito. So okay, mga Elohim bless you, Brother Gerald. Maraming salamat. Muli so nakuha niyo po yun, mga beloved kababayan. Especially kayo po na for the first time is fellowshipping with us through the social media. Alam po niyo, we are taking advantage of this situation in spite of these things that talagang very little na ang kilos ng tao dahil because of the pandemic and especially itong mga naganap na mga kalamidad. So, nagpapasalamat tayo na hindi man tayo nakakalabas para mag-ebanghelyo, mangaral, di ba? Sabi nga ng Maldonay, go into all the world and preach the gospel unto all nation, teaching them to observe everything that I've commanded you. So, yung nung sinabi ng Maldonay yun sa chapter 28 sa mga disciples, nung time talagang literally lumalakad sila, diba? And that was, we were doing that before. Diba? Lahat ng nakasal, maghayo kami, nagpapay kami sa. But because of the situation right now that prevent us in going out, so we are using this social media platform. So nawa kayo po ngayon na nakikinig o nakikipagkaisa, sana maging pagpapala sa inyo. And we're doing this because this is one of our mission to go into all the world and preach the gospel unto all nations. Our vision is to repair the breach and to restore the path to dwell in. Alam po niyo, talagang napakarami talaga
Marami tayong dapat nagagampanan habang nakikita natin na parang paiksi ang panahon because of this thing that is happening right now. Okay? Going back to what our reference verse. Mga beloved, ulitin ko niya para mabigyan kayo ng kung naganap na ba ito sa buhay. Punin nyo kayo po ba ay talagang may makasiguruhan na ba kayo tungkol sa tinatawag na kaligtasan? Tingnan niya, sabi niya, there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. There shall be a time of trouble. Alam po ninyo, itong binabanggit ito, this is a prophecy. This is things that have nakita ni Prophet Daniel during his time. And this is a prophecy. Diba? Ito, naulit-ulit, nabanggit ulit doon sa Matthew chapter 24, diba? Matthew chapter 24 verse 20, is it 20 or 21? Diba? There shall be a great tribulation. And that great tribulation, that great trouble, sabi niyo, will happen in the last days. Basahin lang natin, sandali ha. Mga bilabal kabayan, para makita po ninyo, chapter 24 verse ng Matthew, chapter 24 verse 21. Tingnan niyo po, sabi po niya, please bear with me, mga bilabad kababayan, habang hinahanap niyo rin ang mga talatang yan. Okay? And except those, sabi verse 21, for then shall be great tribulation such as was not since. O di ba ito sinabi nung prophecy rito sa Matthew, Daniel chapter 12, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. O ganoon din sinabi niya. Di ba sabi niya, never was there was a nation even to that same time. At that time, thy people shall, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Okay? And then, sabi po niya, may assurance naman sa mga tinawag na Maldonay, mga pinili, mga bayan ng Maldonay, yung mga tao na maliligtas. Sabi niya, except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Tagalog, Brother Gerald. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian Grabe. na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makakaligtas. Walang lamang makaliligtas. Tatapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Mayroon pala. Elohim bless you, Brother Gerald. At may I greet Abba Shaddai, add more blessing to the reading of the divine word. So makita natin na mayroong mga hinirang. Alang-alang doon sa mga hinirang, yung mga napili ng Maldonay. Ang mga naglikod sa kanya. I would say na ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa aklat na buhay sa kalangitan. Kasi sinabi niya yan sa Daniel, di ba? Sabi nga, ulitin ko ulit sa Daniel, bago basahin. Sabi po niya, everyone that shall be found written in the book. Merong book of life. Bawat isa na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. In the book. Referring to the book of life in heaven. Nasaan yung book of life na yun? Nandito sa lupa? Hindi, andun po sa langit. At paano may susulat ng pangalan mo? Alang-alang daw doon sa mga tao na yon na makakaranas ng grabing kapigatian at kahirapan. Makakaranas. Lightly, siguro, sa pagsimula ng tribulation na ito, habang nandito pa tayo rito, mga tunay na, ako'y naniniwala with all my heart, without any iota of a doubt. Alam mo, iota, yung katiting na pagdududa. Iota of a doubt. Wala po akong katiting na pagdududa. Without any iota of a doubt. Naniniwala pa ako na pag dumating man ang grabing kahirap kapigatian, yung grabe na, wala na makain, wala, puro gutom na, i-short na Maldonay daw, alang-alang sa mga tinawag na Maldonay. Tira po ninyo, except those days should be short. Sino magpapaiksi niyan? Sino magpapatigil niyan para umiksian, para hindi mo maranasan ng grabing kahirapan? Yung Elohim mismo na lumikha ng langit at lupa, ito po ang kanyang pangalan. Ewan ko kung alam niyo na po ito. This is the name of the one and only creator of the heavens and the earth.
Yahshua, blessed be the Lord's name. At ito, nag-isang pangalan na po ito ang ibinigay niya roon sa bugtong na anak, yung tinatawag niyang bugtong na anak. Na ang origin ng bugtong na anak, yun po ay salita. Yung kanyang banal na salita. When he sent forth, ibinigay niya yung kanyang salita. At dito sa balat ng lupa, ginawa niya po itong laman. You see how powerful, how almighty, how great Abba Shaddai? Just simply, sasabihin lang niya, magaganap. But this time, it's different, di ba? Sapagkat yung ginawa niyang laman, isinilang yung kasalita nang galing sa sinapupunan ng isang dalaga, a virgin woman, di ba? Sabi nga nila, ito ngayon sineselebrate ng karamihan ng mga nasa paganong relihiyon. Sabi nga, itong araw na ito ay ito raw kapanganakan. Sabi nila. So ano ngayon anong essence naman? Nakakasaya sila, nakakatuwa sila. In spite of these things that nangyari sa ating kapanahonan, still andun pa rin ang kanilang pag-asa na makakabangon sila. Ay mabuti yan, at meron positive outlook sila na pananaw. Pero how about those, kumusta naman yung mga iba? So hindi naman pareho ang kanilang pananaw, di ba? Iba, mabuti, buhay para sila. Mabuti, buhay pa sila. O, tama po yun, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Okay? So sabi po niya, except those days should be shortened, ang magpapaiksi niyan, ang Maldonay. Kanino? Dahil kanino niya paiksin? Para kanino yun? Para doon sa mga pinili. But for the elect's sake, those days shall be shortened. So, mapalad tayo na mayroon palang mga pinili na Maldonay. Who are they? Sino po yung mga pinili na Maldonay? Di ba? Sino po yung mga yun na isinulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langitan? Because the moment na dumating yung tinatawag na kamatayan, it is very imminent na darating ang kamatayan. It is appointed unto man once to die and then the judgment. So the question is, where will you spend your eternal life? Ito ang isang malaking problema ng napakaraming mga nasa paganong relihiyon. They are of the belief na ang lugar na pupunta na, makakapamili ka, magmula sa hell, may tinatawag na purgatory, at may tinatawag na langit. But dito, tinan nyo ito binasa natin. Is there such thing as purgatory? Praise Adonai. Sabi po niya, and everyone that shall be found written in the book. So how will your name be found written in the book of life? What are the criteria? What are the things that we must have to do for me to be able to, that my name be written in the book of life in heaven? Meron kasing paniniwala, meron turo ang mga pagano, ang paganong reliyon, na sabi nila, ang lahat ng tao ay anak ng Diyos o anak ng Elohim. I beg to disagree. Alam po nyo, hanggat hindi ka, pag wala kang kaalam-alam, patungkol sa salita ng Maldonay, talagang malalasi ka ng kaaway. Number one deceiver ang kaaway. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo no, lahat ng tao sa balat ng lupang ito ay anak ng Diyos or anak ng Elohim. Dito po yun. I hope you will open your mind and have the right understanding. Sino po yung mga anak ng Elohim? Sino po yung mga anak ng Diyos? Ang sabi ng John chapter 1, but to them that, John chapter 1 verse 12, tingnan po niyo, but as many as receive Him, tingnan niyo po ito but as many as receive Him, sino yun? Referring to the Son. Pag tinanggap mo raw yung Son, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of Elohim, even to them that believe on His name. Tingnan niyo po yun. Okay, babasahin natin sa Tagalog para sa inyo po mga minamahal kababayan na para maunawaan po ninyo. Praise Adonai. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Elohim. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Purihin ang pagkabasa ng kanyang banal na pangalan. So makita po ninyo, so dito, napakaliwanag. Kung hindi mo nababasa ito, maniniwala ka sa turo ng ating kinagisang relihiyon na, lahat tayo anak ng Diyos. Lahat ng tao na nilikha, nasa balat ng lupang ito, ay anak ka ng Diyos. Hindi. Napakaliwanag naman siguro. At siguro, nakakaintindi naman tayo siguro. Nakasulat dito, sabi, but as many as receive Him. Take note of that. But as many as receive Him. Sino yung Him na yon?
yung Son, referring to the Son that was sent forth by the Father. Na ginawa niya para tayo mailigtas, para maligtas ang tao. Siya ang tatanggapin sapagkat siya ang ginamit ng Panginoon para tayo maliligtas. What is the mode of salvation? Kaya nga ipinadala niya yung kanya, ginawa niyang laman yung kanyang bugtong, yung kanyang salita na ginawa niya laman at tinawag niya bugtong na anak ng Elohim. Sapagkat ang mode of salvation, kung nababasa niyo po dito sa first 5 book of the prophet Moshe, the manner how people are being saved through the shedding of the blood. Di ba? Mapansin po niyo yung the manner of yung mga sacrifice niya, mga paglapit nila para magkaroon sila ng fellowship sa Maldonay. Meron tinatawag na five types of offering: burnt offering, peace offering, sin offering, guilt offering, di ba? So makita po yung meat offering, makita po yung mga yun, it is a shadow of the good thing to come, yung darating na Messiah. Sila, during their time, nung ituruturo ito, doon sa book of the prophet, the first 5 book of the prophet Moshe, during those days, sila, ang kaligtasan nila, they must have to do that. They must have to bring something, burnt offering, etc., etc. And then yung sin offering, trespass offering, guilt offering, gagawin nila yun para mapatawa na kanilang kasalanan. In that way, they will have a fellowship with the Adonai. But they were not called the children of Elohim. They were called the servant of Elohim. But in our present time, kakaiba na po. Yung mga bagay na yun, nawala na po yun nung dumating yung Messiah. Kasi yung nag-isang Elohim, yes, siya yung tagapagligtas. But wala naman siyang because He is a Spirit. So how can He do that now? How can people be saved kung walang dugo? Kung ang banal na Espiritu. So, He made it, yung kanyang banal na salita, ginawa niyang laman, para doon sa pagiging laman, mayroon dugo na lalabas. Didn't you that? Through the shedding of the blood of whom? Doon sa only begotten Son na kinirehit niya. And the one that dwelling in that only begotten Son, it's no less than the Father Himself. The one who created the heavens and the earth. The reason why, the purpose why He created, He made it to be human, yung kanyang barasalita, sapagkat mananahan siya roon. Because during that time, hindi siya makapanahan sa mga tao. All have sinned and fall short of the glory of Elohim. And the wages of sin is death. O ngayon, para makababa siya at makapanahan siya, kailangan kung mag-create siya ng isang unblemished, sinless na tao para doon siya makapanahan. And it is only the one and only begotten Son, ang isang taong isinilang sa balat ng lupa na wala pong kasalanan. Makikita niyo po rito sa banal na kasulatan. Doon siya nanahan. Kaya nga naging tagapagligtas yung Son, because the Father who is the eternal, siyang tagapagligtas, nanahan doon sa kiniriyate niya. At yung mode of salvation through the shedding of the blood, ito po ang naganap yung kanyang plano ng ating Abasaday. Nakukuha niyo po ba ako, mga minamahal kabayan? Am I speaking too fast? Isipin po ninyo. Ito ang mode of salvation. May susulat ang kamay mo sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kung tatanggapin mo yung Messiah at sasampalatayanan po ninyo yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Another thing, hindi lang basta tatanggapin mo, paniniwalaan mo, kundi kailangan siguruhin mo na yung tinatanggap mo at yung ikinoconfess na yung bibig na pangalan ay yung tunay niyang pangalan. This is the real name. Not a transliterated one, not any other name which is translated in different languages, but there is only one name that was given under heaven whereby men shall be saved. Iisang pangalan lang po yan. Walang ibang kaligtasan, mga minamahal kabayan. Alright, makita po ninyo. Going back, babalik po ako kay Daniel. Para makita po ninyo na napakahalaga po itong mga binibigay natin emphasis para at least sa inyo pong pagkikinig, isipin po ninyo, kayo po nasa sekta ng panampalataya, ganito ba ang tinuturo sa inyo? Are they putting emphasis more on accepting the Messiah, the only begotten Son, as your Adonai and Savior, and at the same time confessing His real name? Sabi niya, sapagkat the moment that hindi yun tinanggap mo, do not expect that your name will be written in the book of life in heaven. Bakit? Pagdating mo sa langit, tatanungin niya, sasabihin, andyan ba si Jesus? Ano sa palagay po ninyo?
Ay, wala pong Jesus po rito. Hindi, yung nakapako sa krus ng Kalbaryo. O, pero hindi Jesus ang pangalan niya. Eh, paano po ngayon mababago yan? Ay, namatay ka na. Di ba? It is appointed unto man once to die. Then the judgment. Nakita niyo po yun, mga beloved. Might as well, nandito pa lang tayo sa balat ng lupa, i-correct, itama na natin. Well, anyway, kung naniniwala po kayo, na yung tinatawag po ninyo, yung Messiah na napako sa krus, na anak na, naniniwala kayo na yun, and it's also our belief. But ang problema ay iba't ang pangalan naman tinatawag ninyo. At sino yung gumawa ng pangalan nyo? It is ang tao mismo ang gumawa ng pangalan na yun. They transliterated in different languages yung Bible, and even His one and only revered name, pinakailaman nila. Dapat bang palitan yun? Sabi nga po ng Psalm chapter 72 verse 17, habang nariyan ang buwan, ang araw, I would say, ay mananatili kanya pangalan, magpakailan ka lang paman. His name shall remain forever. O yung pangalan na yun, pangalan referring to the Father, yung pangalan na ibinigay niya rin sa Son. Kaya ngayon pangalan ng Son, hindi po ito iba sa pangalan ng Father, isa lang ang pangalan nilang dalawa. O, narinig niyo na ba yun? Naintindihan yung mga minamahal kabayan? Kaya nga, do not be complacent na parang, hindi ba, nabunagin ako, I'm confessing Jesus. Isipin niyo mabuti uli. Alam po ninyo, napakadelikado ng panahon. Habang may time pa to consider your ways. Binibigyan namin emphasis po ito sapagkat napakalahan. Kita po ninyo nangyari as I mentioned earlier. Yung nakikita natin na kaganapan ng mga nangyari sa Siargao, sa Dinagat, sa Southern Leyte, sa Palawan, sa Negros, kung saan mga inabot na. Grabe, dapat talaga lahat ng sa Bohol, dapa ang kanilang tahanan. Dapa, wala silang makain, wala silang tubig, wala silang damit, bahay nila wala. At alam po niyo, talaga nakaka-insulto yung mga talagang may mga ibang reporter, no? Ang tanong nila, sabihin nila, paano nyo ngayon i-spend yung Christmas po ninyo? You can just, what stupid question, mga beloved brethren. Sabi niyo, nakikita mo na, para mong, instead na i-comfort mo sila. Isipin mo no, parang ini-inject mo sa kanila na magnakaw ka para may celebrate nila. Instead na mabuk sa isipan ng mga tao na para ma-encourage mo sila, lalo mo sila din, paano nyo ngayon isi-celebrate ang Christmas? Makapag-celebrate pa ba kami dito? Alam mo niyo, mali kasi, hindi naman yung yun ang isang mga napakaraming maling katuruan ng paganong reliyon. Instead of encouraging my beloved brethren to celebrate yung mga ganong klase mga, why don't you just make yourself, assure yourself na ikaw ay magkaroon ka ng kaligtasan. Kung ano pinaghahandaan mo, ihanda mo yung sarili mo na dumating ang kamatayan, ay meron tayong buhay na walang hanggan na pupuntahan. Sinasabi nung ating binasa pang reference, sabi niya, dalawa lang lugar pupunta natin, walang purgatorio. Sabi, and many of them that sleep in the dust, ito po yung namatay na, from dust to dust, tayo itong katawang lupa, babalik na sa balat na sa lupa, at yung tunay na sikaw, yung kaluluwa, sapagkat yung we are body, soul, and spirit, yung kaluluwa, yung espiritu, babalik na sa Elohim, di ba? Na nagbigay sa atin, itong espiritu natin, di ba? Babalik, yan ang buhay. Yung kaluluwa na tunay na sikaw, kaluluwa. Ang question dan, saan mag-i-spend ang kanyang buhay na walang hanggan? Di ba niya? And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life. Naintindihan? Some to everlasting life. Mabubuhay ka pa pala. Mga kababayan, pag namatay pala tayo, mabubuhay pa pala tayo. But ang question, pag nabuhay tayo, where will we spend our eternal life? Kung ang pangalan mo hindi ba supungan doon sa aklat ng buhay sa kalangitan, definitely, hindi ka pupunta roon, hindi ka makarating doon. Bakit? Wala ka pangalan din. At only those who accepted the Messiah as their Adonai and Savior, their name will be written in the book of life in heaven. If you do not accept Him and you just simply believe,
Parang sinabi ng pare na, ay, anak tayo lahat ng Diyos, ay hindi mo tinatanggap yung Misaya. Magigising ka. Nasa gitna ka ng kadiliman na kahirapan sa naglilingas sa karagadagatang apoy. Ang pangalan mo, pag hindi mo tinanggap yung Misaya, ang pangalan mo ay makasulat doon sa ilalim, sa kibuturan ng ilalim ng lupa. Andun ang impyerno. Impyerno at saka langit lang ang pupuntahan. O basahin niyo po ninyo. Sa Book of Luke, yung tungkol kay parable of the Lazarus and the rich man. Is it in Luke 16 or 15? 16. Okay? So basahin nyo lang yun, mga beloved brethren. Para makita, nung namatay si Lazarus, pagbulat niya, nasa langit na kagad. Yung babalikan natin sa balat ng lupa, babalik na ulit mo, pagbalik niya, babalikan mo yung katawan lupa mo, magiging mabubuhay uli. Ito yung sinasabi ng Daniel, and dust of the earth shall awake, shall awake. Yung dust, yung ating katawan lupa, na nasa lupa na, dahil namatay na, mabubuhay uli. Ikaw, tayo, na nasa langit na, pagkamatayan natin, babalikan natin yung ating katawan lupa. The dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ito po yung mga tao na ang kanilang pangalan ay hindi nasumpungan ang kanilang pangalan sa kalat ng buhay sa kalangitan. So, kita po ninyo ngayon. So, ang tanong ngayon, how did you spend your Christmas after these things that happened lately? Especially mga kababayan natin, na grabe ng kahirapan nila. Are you still hoping? Kailang mali yung inaasahan po ninyo, maling hope yun na pinapaasa kayo ng inyong ating kinaglis ng reliyon. Hindi yun ang pag-asa na yun. Dumating man ang Pasko, whatever it is, hindi yan mahalaga sa Maldonay. Ang mahalaga, mga kababayan, ang mahalaga na pagsumikapan po ninyo, na matuto po kayo, maintindihan nyo po, ano ba talaga ang magiging buhay ko after this life? Where will I spend my life after this life? Mayroon pa bang buhay after this life? Yes, kababasa ko lang sa inyo. Iba kasi, hindi, mamatay ka. Wala na, tapos na, mamatay ka na. Di ba sa inyo again? I refer again to you, to study yung Luke chapter 16. The life of Lazarus and the rich man. Mga minamahal kabayan, sasabihin ko siya, time is of the essence. Nakita po niyo yung mga nagaganap sa ating kapaligiran, hindi na po ito maglilikat. Hindi na po ito gaganda ang panahon. Pahirap na ng pahirap ang kapanahunan. Sabi nga nung mga narinig natin sa news, sabi na, ang gobyerno, ang kanilang ina-address pansamantala, yung pansamantalang makakain namin, matitiran, pero the worst things is yet to come. Bakit? Hindi naman masususyan ng gobyerno ibibigay sa kanila pang araw-araw na buhay. Ang ini-expect nila, 3 months from now, lalong gagrabing kahirapan. Walang hanap buhay. Iba wala pang kuryente. Iba wala pang tubig. Iba wala pang tahanan. So, ano mangyari ngayon? Ay di salot, sakit at karamdaman. Ang ina-address ngayon ng ating gobyerno, yung the basic need na kailangan nila, may makain lang sila. Pero for how long? Ang gobyerno, sabi nga, hindi nila kayang sustentuhan ang buong, pangangailangan mo, yung buong pangangailangan mo habang nagpapatayo ka ng bahay. Ayun ba, walang trabaho, walang hanap buhay, paano sila makakapagpatayo ng bahay nila? So yun ang inisip nila, why don't you refocus yourself sa Maldonay? Tanggapin mo muna siya. Ihandag mo, ialay mo ang buhay mo sa Kanya muna. You surrender your life to Him. And accept Him as your Adonai and Savior. Come what may, no matter what the things to come to mga darating. Kung dumating man kamatayan, you have an assurance that if you accept Him as your Adonai and Savior, I'm referring to the Messiah, the one and only Son, rest be assured, mga minamahal kabayan, your name will be written in the book of life in heaven. Kanya po yun. Wala ka mang mansion dito, wala ka mang tahanan dito, pero meron ka ng mansion na gati sa langit. Ano pinaghabalan natin? All these things, mapaparang lahat yan. Ipinapadama na nga, ipinapadama. At alam ba ninyo, mga beloved brethren, ito mga bagay na ito, hindi po ito gawa ng kaaway. Ito mga kalamidad na ito, ito mga lindol na ito, mga kalamidad ito,
Hindi po gawa ng kaaway ito. It is the Adonai himself now. The Father who created the heavens and the earth. Sa grabing galit na niya. Ang tao ay wala na silang kaalam-alam tungkol sa iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Sipa mo na yun. Yun ang pinakamalaga sa lahat sa ating, kung meron pinag-iisipan ngayon, ang pinakamalaga, di ba? Other than yung kinakain nyo, kilalanin nyo muna, tanggapin nyo muna, at alapin nyo po, hanapin nyo muna ang ating nag-iisang Elohim. Sabi niya, seek me. Jeremiah chapter 29, Ben, 70. Seek me and you will find me. If you will search for me with all your heart. Nakita mo yun? Jeremiah, Brother Gerald, nakita mo ba? So napakalaga po ito, mga beloved brethren. Habang kayo po ay nag-aantay, hanggang kailan ba talaga? Uy, mga beloved brethren, habang nag-aantay kayo ng mga darating, ito, Jeremiah chapter 12, chapter 29, verse 12. Verse 12 and 13. Ang sabi po niya, start ko sa 11 ha, for I know the thoughts that I think toward you. Tingnan nyo. Alam ko, iniisip po para sa inyo. Pero kayo, iniisip niyo ba ako? Siguro sabi ni Maldonado, iniisip niyo ba ako? Ang iniisip niyo, kung paano yung handa niyo sa darating na naman na bagong taon. Yun iniisip niyo, di ba? Paano may makain kayo, paano i-celebrate ang bagong taon. After this nyo, itong Pasko, bagong taon naman nakasunod. For I know that thoughts that I think toward you. Ano yung isip na para sa atin? Say the Adonai, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. At paano ka magkakaroon ng kapayapaan? You will only achieve lasting peace if you will accept the Messiah as your Adonai Savior. Mga kababayan, do you understand me? Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And that is the only time that He will listen to you, to your plea, sa inyong mga panaghoy. Hindi sa magitan ng pamaraan ng mga paganong religion na kinagistan natin. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. With all your heart. Natural lang, naghahanap kayo na makakain po ninyo. Pero habang naghahanap kayo na makakain nyo, nag-aantay kayo ng darating na butayong, yung mahuhulog na nyug na ano. Start. Searching your heart. Start. Looking for the Adonai. Seek me and you will find me. Diba? Seek me and you will find me if you will search for me with all your heart. Nakita niyo po yung mga minamahal kabayan. Kaya nga, pinintulutan niya mga bagay mga baka sakaling magising pa kayo, muna makaunawa pa kayo. Alam niyo talaga napakabuti ng Maldonado. 12 years ago, I suffered heart attack and I was dead for 15 minutes. And during those February 1st, 2009 na yun, when I suffered heart attack, I received a lot of dreams and revelations from the Adonai. Vision. And it's only now that ngayon, pinapayag ko ngayon, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, especially my relatives. Pero yung iba, parang baliwala lang. Kasi maganda ang buhay nila, may kasagaran sila. Pero kung dumating kaya sa kanila yun nangyari sa tamaan sila doon katulad na nangyari sa yan dinaan ng bagyong audit na yan. Ano kaya ang mangyari? Yun ang mga bagyo na ito, may concern yun eh. Walang pinipili. Ang mahal doon ay lang ang makapagpipigil yan, ang protection natin sa lahat ng mga kasakunan at mga kahirapan kung nasa iyo ang presensya ng Adonai. At sa yung presensya ng Adonai, if your name will be found written in the book of life in heaven. Did you get me, mga beloved brethren? Did you understand this very timely message? This is for you. The Adonai is knocking at the heart, at the door of your heart. Papasukin mo ko, anak. Ano ba? Kumakatok siya sa inyo. Kailan nyo siya pagbubuksan? Hanggang kailan po kayo magigising, mga minamahal kabayan? Huwag mo sabihin na, ay, bo, naging ako, tumatawag na ako kay Jesus. Again, I tell you this. Magugulat ka lang. And there is no more turning back. Pag nandun ka na sa langit, sa palagi mo, makadarating ka sa langit, pagdating mo, pagkatok mo, walang Jesus dito. Diba? Matas well, bakit hindi mo tanggapin tunay na pangalan? Oh.
Kung ano yung sinabi niya, yun dapat gawin natin. Di ba? These people drew it nigh unto me, sabi ni Maldonay, worshiping me with their lips, but their heart is far away from me. Teaching for doctrine the commandments of men. Ano ba commandments of men? Tinutuloy pinaka-doktrina nila. Tatawag sila kay Mama Mary, sa lahat ng mga santo, kung ano bang tinatawagan nila. Eh, hindi naman yung sinabi niya eh. I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father but by me. Saith the Adonai, the only begotten Son, the Messiah. Siya nagsasabi, ako ang daan. Not true, Mama Mary. Not true doon sa mga inanyong larawan, mga ribulto. Yeah, inalagay niyo pa. Ito si San Pedro, ito si San Juan, ito si Apostol Pablo, ito si San Pedro Calungsod, ito si San Luis Ruiz, ito si kung sino-sino mga tumatawag. Alam po niyo, yung pinaka-pinuno ng pag-anong religion, hindi niya alam, wala, he's totally ignorant about the word of Elohim. Ay, sinasabi ko po ito. Kasi binabasa ko yung sinasabi niya. Ito yung message niya ngayon sa last night, yung tungkol sa Pasko. Tingnan niyo kung sinasabi niya. He's really totally ignorant about the word of Elohim. And hindi niya binibigyan ng konsentrasyon. Wala tayong ibang latapiran. Wala pong iba. Kaya sabi ng Maldonay, to whom will you liken me? To whom will you make me equal? Wala akong katabi. Wala sumunod sa akin. Diba? Wala lang susunod sa akin. Bakit ngayon merong Mother of Heaven, Queen of Heaven? O bakit ngayon kung sino mga Poncio Pilato, mga santo na tinatawagan po ninyo? At ang turo ng mga paganong pari, sabi nila, kasi pagdidirekto ko sa kanya, baka hindi kanya mapakinggan, daan ka muna dito kay Mama Mary, kasi meron ko maluwag, meron sa kababaan loob, pakinggan kanya, at siya mismo makikiusap sa anak niya. What? Meron ba ganun? Meron ba sinulat sa Biblia ganun? So, kaya kasi sabi ko, ignorant. Kasi wala naman nakasulat na ganun eh. It's very specific, sabi ng Maldonay. I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father but by me. And don't you know that He is kung may compassionate na mga sinamamir, He is the most compassionate. Long-suffering. He's good. He's gentle. He's merciful. Ay pinapalabas na masama. Kaya marami sinabi, tanggapin mo yan dahil kung may dumaraan ng mga parusa. Hindi po, kaya nga dumatanggap ang parusa ng tao sapagkat ayaw nilang pakinggan at ganapin ang utos sa Maldonay. Since time immemorial, sinabi niya kay Prophet Moshe. Mga minamahal kami. Tingnan niyo po ito ha. Lastly, para sa inyo po kalala. Sa Deuteronomy chapter 29. Tingnan niyo po ito ha. Pakipakinggan niyo mabuti. Sinabi ni Prophet Moshe ito sa mga Israelites, in-rehearsal sa kanila, na sinabi ng Maldonay sa kanila, nandun pa sa Mount Sinai. Bago sila papasok sa Promised Land, sinabi ni Prophet Moshe ito sa kanila. Ano sabi niya? Sino gumagawa ng ating bakit dumaranas ng grabe kahirapan, mga pagsubok kahirapan? Sino gumagawa? Is it the Adonai himself? Or tayo na mismo gumagawa? Ayaw natin pakinggan na sinabi niya. Ayaw natin sundin ang sinabi niya. See, I have set before you this day life and good, death and evil. O, tinan po yun. Saka kaya nga, binigyan tayo ng mamili ka. O, kaibigan, saan ka man? Deuteronomy chapter 30 verse 15. Deuteronomy chapter 30 verse 15. Verse 16, in that I command you this day to love the Adonai the Elohim. Hindi sinabi to love Mama Mary and the other mga ribulto. Sabi, to love the Adonai Yahshua the Elohim, to walk in His ways, and to keep His commandments, and His statutes and His judgments, that thou mayest live and multiply. And the Adonai Yahshua the Elohim, blessed be His glorious name, shall bless you in the land, whether thou goest to possess it. Ano po yun? Okay, so verse 19, tatalong ko sa verse 19. I call heaven and earth. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Kita niyo po yun? Ito pong admonition ni Prophet Moses sa mga Israelite ay still resound. Lumaalingaw pa hanggang sa ating kapanahunan. Kung dumaranas ka ng pagsubok at kahirapan,
Hindi kasalanan ng Aldonay yun. Ikaw may kasalanan sapagkat tinalikuran mo siya. At yun ang kinakapitalize ng demonyo. Para lalo kang kumapit sa kanya kay Satanas. Di ba? Wala na ibang kaligtasan. Wala ka ibang tatawagan. Wala ka ibang pananampalatayanan kundi yung nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Hindi kay Mama Mary. Si Mama Mary na kailangan di siya ng kaligtasan, tagapagligtas. Hindi sa Apostol Pablo, hindi sa Apostol Pedro, hindi ko siya naman, kailangan niya tagapagligtas. Sinabi naman doon sa kanila, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Sinabi niya yan sa mga apostoles. Sabi ng mga pari ngayon, hindi, tumawag tayo kay Mama Mary. O, ano sabi ng Messiah? These people, these people were destroyed because of lack of knowledge. Why? Because you priest. Kaya nga nireject na yung mga pari. My people are destroyed for lack of knowledge. Ganyan nangyari ngayon. Ay, patuloy pa rin yan. Because thou hast rejected knowledge. Ngayon, sabi niya, anong naging dahilan? Bakit ang tao ay wasak, wala silang kalam sa salita? Sino ang pinaka-culprit? I will also reject you that thou shalt be no priest to me. Yung mga pari pala, sila pinagkatiwalaan niya during that time. Yung mga Levites, mga priests. Hindi nila itinuro. Ano nangyari? Thou hast forgotten the law of the Elohim. I will also forget thy children. Sana pinagpala kayo sa umagang, sa araw na ito. Iyan po ang aking naibigay sa inyong aginaldo nyo. Kung naghahanap ka na aginaldo sa araw na ito. Kung tatanggapin nyo siya, napakalaki aginaldo. Tagapin nyo ang nag-isang Messiah. Just simply confess Him with your mouth and ask forgiveness of your sins. Gawin nyo yan, sarili nyo. Especially pag kayo mga born again na, I don't need to lead you. You know what you ought to do. Accept the Messiah in His original name, and before accepting, ask forgiveness. And there is an assurance that today is the day of your salvation if you will do it with all your heart. Maraming salamat muli sa inyong mga minamahal kabayan. Happy holidays. And do not forget to like and share, mga beloved brethren. Do not forget to like and share through our Facebook account. Follow us, Instagram, and our YouTube channel. Mapagpala namin Abasadan na makapagiran sa lahat. Maraming salamat po muli. Ang aking pusong pinapabot sa inyo sa pagkakataong na ipahayag ang salita. Pagpalain niyo po ang mga sino mga nakapakinig sa oras na ito at maging pagpapalam sa kan, open their mind and their understanding that they may be able to receive the really good gift coming from you. Kanila kung ano man ang mga inaantay nilang regalo because of the wrong doctrine and belief ng mga paganong religion. This time, Aldonay, masarap tanggapin kayo. At yun lang inaalok nyo sa buong sanlibutan. Tanggapin kayo as mga Adonai na nakapagligtas. Maraming salamat mo, Adonai. Patuloy pagpalain community ito na pinagkatalo sa amin, this Adonai Yeshua Messianic Community. At ganoon din po sa bawat minamahal brethren na patuloy nagkipagkaisa sa community ito. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo kami lahat, mga Adonai, at maging matahimik, mapayapa nawa ang nalalabi pang araw ng taong 2021. Ipaganda niyo kami sa anumang nakapanganib, personal kalamidad at mga trahedya. As I bind and I rebuke all the works and the wars and the plans of the devil in the mighty name of the Yeshua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Problem be solved, vices begun. Sickness and diseases be healed. In the name of Jesus. Shalom, my beloved kababayan. Maraming salamat muli. At nawa, until sa sunod na ating pagkikita, I great Abasaday, bless you. Hallelujah. Praise Adonai. Shalom.